syempre hindi naman na din bago sa akin yung feeling na umaabot sa semis. But this time, grateful ako kasi yung mga kasama ko naman din going to the semis ay mahuhusay, very talented, very committed and passionate sa volleyball. So, I don't see anything na maghihinder sa amin going to the semifinals and until we get to the ultimate goal namin. Yun talaga, every single day, nakikita ko yung fire sa teammates ko, down to the coaches, down to the management ng charity ko. Sobra akong excited na may makuha kami this conference. Ano lang, thank you Lord din na lang sa game. Kasi nga, everybody's game. Kami nag-goal. So, at least sa dulo, makakahal naman dyan. Kailangan yung nag-step up. Talagang stable yung gano'n. Doon, yung respeto na binigay namin kay Galleries talagang buti talaga yung binigay namin. Talagang gagawin para tapos alam namin na lose na yung laro nila eh. Sabi, talagang never the result. Talagang i-enjoy na lang, i-enjoy ni Galleries yung laro niya. At syempre, andun yung sistema. Merong may talagang chance na pwede kaming matalo ngayon natin. Kami talaga ma-adjust sa re-recover. Sa group, kaya sport, so that's why yung collective effort at least sa dulo, naibalik namin yung original position namin. Last result, at least nandun pa rin yung kung anong meron na sila namin sa amin. Any task na pwedeng ibigay sa kanila, at least nagre-respond. Sabihin sa amin kung ano yung mga pagkakamali namin and kino-correct kami. So, stepping on dito sa semis, sobrang, tawag nito? Parang yung lahat ng pagod namin sa training, lahat ng pag-aaral na ginagawa namin, nagbubunga. So, sobrang thankful talaga sa lahat ng teammates ko. And for Cham, as a team captain, it was actually a challenge that we have to overcome together. Kasi may mga games talaga na parang you're not there eh. But you have to be there and present and fight anyway, di ba? So I keep telling my teammates to just take this as a challenge, keep the mental toughness, yung fight dapat nandun, and at the same time, kailangan hindi talaga kami mawala ng tiwala sa sarili namin, sa isa't isa. Kasi kung tutusin, hindi naging maganda talaga yung performance namin. We're not really actually satisfied with how we played today, but still, at the end of the day, we're grateful na na-overcome namin yung challenge na yun. And we are humbled by this kind of game. Sobrang lang, mga teammates ko talaga. Sobrang thankful ako sa kanila kasi syempre, yung struggle talaga ng first set talaga, yung second set na nahabol kami, na sobrang lamang tapos nahabol. Sobrang thankful ako sa mga teammates ko kasi kung ano yung sabihin ko. Nagtitiwala kami sa isa't isa at nagtutulungan lang din kami. So, sobrang thankful ako sa kanila. Kasi kung hindi din dahil sa kanila, hindi naman kami manalo kayo. And hindi din ako mag-good player. Thank you. The floor is over. Siyempre, pinagtibay na tayo ng panahon. Nakilala na tayo na ito yung kaya natin gawin. Tinitake ko na lang na motivation every single day. Yung tiwala na binibigay sa akin ng team, especially ng charity doon, ng coaching staff, ng mga teammates ko, and yung love that I get from them. Kahit na galing ako sa ibang team for the longest time. Ayun. Then, yun, siguro, isa sa mga nagiging fire ko is gusto ko ibalik sa kanila yung respeto, tsaka yung pagmamahal na nararamdaman ko
para tulungan sila sa lahat ng klase ng bagay, sa lahat ng sangay para makuha yung ultimate goal ng team na to. And before, nung nagkaroon ng announcement na yun nga, mawawala na yung team ko before, wala akong ibang team na tinitingnan ko din siya na. So, nandito na ako. Wala na din parang rason pa para sa akin na hindi ko i-all out. Actually, ando naman yung yung paano kami nag-prepare para sa kanila. Routing, report, and so. Ang talagang control namin yun sa amin kasi nalisin namin yung error namin nung 4th and 5th sets. So, that's why kami kasi nung 3rd set, grabe yung error namin. 13 errors, pero ilan lang ang puntos namin. Malapit na rin sa kanila. Yung 2nd set namin, 2 points, down by 2 lang kami, pero ang error namin, nasa dugo 7 points. So, ang sa amin, kinokontrol namin kung ano yung kaya namin control, which is yung kung paano kami gagawa. So yung kabila talagang, magiging aggressive sila all the way. So yun naman ang nangyari. So ang kailangan lang talaga namin, i-perform namin kung ano yung ginagawa talaga namin, kung ano yung sistema ng team. So yung sa bandang dulo, bumalik na, doon yung coverage namin, yung block, tapos yung depensa, saka yung bumalik yung pasa namin. Yun yung nawala ng mga previous set. So that's why nag-struggle kami. Siyempre, tawag dito, yung gallery, nag-perform ng maganda. Kaya yung binibili namin sa kanila yung respeto na ibinigay namin sa kanila, napagandaan namin. Ako po kasi, as a team captain, I'm always a believer na yung team connection doesn't end inside the volleyball court or the training ground. Kailangan yung connection, nagko-continue siya, even outside the volleyball court. So, ginawa ko, nag-ano lang po, organize ako ng team bonding. So, we made it as a ritual sa team para we can get to really know each other deeply. Yung in-depth understanding sa bawat isa na umabot kami sa puntong magkakatinigan lang kami dapat alam na namin na sinasabi ng mga matanong. So, yun yung tinatry namin talagang i-workout. And it's very, very effective na nakikita naman. Hopefully na matuloy-tuloy yung ganong klase po ng ng bonding para mas maging solid, mas solidify yung team namin. Knowing naman na kasama namin si Abby and Ara dito sa pagpasok namin sa semis, kahit na dalawang tao na namin, sa amin, ang laking katulungan ng team namin sa pag-angal. So, preparation naman namin kasi baka gusto ko nga yung pagdating sa second phase. Siguro one step at a time, one game at a time, and tutuloy-tuloy pa rin namin yung pag-aaral namin, yung pag-training namin, and yung kung paano yung mga i-instruct sa amin. Yung pagpasok nila at halos magkasabay lang kami actually kasi kakabalik naman yun. Pero hindi naman din sila mahirap pakisamahan. And syempre, madami din naman mga teammates na umaalis, bumabalik. So, nag-a-adjust na kami lahat. So, hindi pwedeng kung sino dyan, hindi ka aanay ka namin. So, ayun, parang kinukup namin at nagpakukup din sila sa amin. So, ayun. And sa this semis, lalaban kami. Lalaban lang kami ng ganito. Yung pag-tryout ko naman sa Korea is na I'm not expecting na matanggap ako. So it's part of my exposure, experience. It's part of my experience na rin. And I'm so thankful naman na by Coach Kung Fu, sa management namin, sa management ng Cherry, ay fully supported naman sila sa pagka-tryout ko. Will you be missing games by favorite stages or siguro may mga mamimiss man ako dito sa sa semis. But then I'm pretty sure naman na ready naman yung mga teammates ko sa kanya. Kami,
adjustments. So, ang dami namin wing spiker. So, lahat naman yan, trainable, adjustable. Ano lang, basta, may tatawag dyan, don't panic. Organic. Don't panic. Kami na ang bahala doon. Coach, thoughts na lang sa semis at kahandaan ng team. Kahit na, kasi nung mga nakaraan medyo, kahit nakapasok sa semis, medyo kinakapos po. Pero sa ngayon, kahandaan ng team and thoughts nyo sa semis. Dito sa pagdating sa semis, siyempre, automatic, mas mataas yung competitiveness ng lahat ng team. Lahat gustong pumasok na, definitely. Pero, kailangan yung kung sino pinaka-healthy, kailangan talagang malaki ang chance. So sa amin naman, wala naman kaming major injuries or minor injuries. Ano naman, nung malaki yung chance namin, at least kompleto kasi yung tao namin. Though parang may konting yung kay Maylin doon, pero doesn't mean na na mawawala yung yung kapalitan. Andiyan naman naka-ready naman. So I think meron kaming 5 o 6 na wing spikers. So, which is yun naman na naging best nila dati. Siyempre yung Maylin pad, hindi namin pwedeng palitan yung Maylin pad yun. Pero yung position itself, yun ang importante ngayon na paano mag-step up is paano sila mag-prepare as a player. Kasi kami naka-ready na kami sa part ng coaches. So, all we need to do is execute every training, adjustment after adjustment. So, doon lang ang gagawin namin.